Yan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Yan mga idol ha. Welcome pong muli sa ating channel. At sa maikli sandali, sana'y muli nyo ako samahan sa ating programa. Alam nyo mga idol, tayo naman hanggang kwento lang naman. Sabi nga, kwentong kutsero. Pero kahit pa paano, sa pamamagitan ng kwentong kutsero, makakapulot kayo ng magandang mensahe at informasyon. Tulad ng ikukwento ko sa inyo sa mga oras na ito. Alam nyo ba mga idol, bilang lupon tagapamayapan itong aming barangay, nais ko lang i-share sa inyo yung sistema ng aming trabaho sa larangan ng serbisyo publiko. At siyempre mga idol, bilang miyembro ng Barangay Justice System, nais ko lang ibahagi sa inyo para naman sa kaalaman ng ating mga viewer dyan at saka sa ating mga subscriber. Ang barangay kapag ka nagkaroon ng ay medyo ini-ignore ng ating mga kababayan o ating mga kabarangay, dahil ang malimit nilang sabihin ay walang kwenta magreklamo dyan, barangay lang yan, walang mangyayari dyan. At pag kinampihan pa ng mga taga-barangay yung irereklamo mo, ay wala, mauuwi lang sa wala. Yan po ang pagkaalam ng iba nating mga mamamayan at ating mga kababayan. Pero ang hindi nila alam, ang Barangay Justice System ay kinakatigan ng ating batas. Dahil kung inyong matatandaan, noong panahon ng ating matandang Marcos, nung siya ay nasa panahon pa ng panunungkulan, siya ang nagtatag dito tinatawag na Barangay Justice System. At sa pamamagitan niyan, yung mga usaping pambarangay o yung mga tinatawag na barangay level ay dyan lamang tinatapos ang mga problema o yung mga usapin. At malaking bagay mga idol ang ating Barangay Justice System pagdating sa inyong mga gustong idulog na reklamo. Dangan nga lang may hangganan ang kapangyarihan ng ating barangay. Hindi lahat ay pwedeng idulog para dito tapusin ang kanilang mga problema. Dahil kung ang reklamo ng ating mga kabarangay yung tinatawag na 1-year imprisonment ang magiging sistema, hindi na po yan pambarangay. Yan. Pero anumang uri ng reklamo, mga idol, sinasabi ko na sa inyo, kapag idinulog nyo sa barangay, hindi man yan saklaw ng kapangyarihan ng barangay, ay idudulog nila kayo o i-refer kayo sa mga kinaukulan na kung saan kayo nararapat dumulog. Yan ang bentahe ng Barangay Justice System, dahil kahit hindi saklaw ng kapangyarihan ang inyong reklamo, ay i-refer nila kayo sa mga kinaukulan na kung saan kayo nararapat. Ngayon, kung ang usapin naman na inyong hindi lalapit sa barangay ay talagang pambarangay level, ay wala na kayong masyadong gagastusin. Hindi tulad nung yung reklamo nyo ay sasampan nyo sa husgado, tsak nagagastos kayo. Unang-una na, yung filing fee pagdating sa husgado mas mahal. Hindi kagaya dito sa barangay, magkano lang ang tinatawag na court fee ng barangay. Pero may mga pagkakataon na kung hindi kayo magkakasundo sa inyong usapin, ay dumarating din ito sa kinaukulang hukuman. Dahil
isa certification to file action kayo nung mga lupon na humawak sa inyong kaso. Pero kung hindi naman nararapat isampa sa husgado ang inyong reklamo, ay diyan pa lang sa kanilang grupo, sa kanilang tanggapan, ay pwede na kayong maareglo o maayos. Kaya nga, itinatag yung barangay justice system para yung mga problemang pambarangay ay dyan na lang tapusin. Dangan nga lang kasi may mga kababayan tayo, may mga kabarangay tayo na kahit na mababa lang ang problema o mababaw lang ang kanilang idinudulog na reklamo, ay gusto pa nilang iparating ito sa ating mga hukuman. Ang hindi nila alam, kung yan ay pambarangay level lang, ay ibabalik din yan ng husgado sa barangay para dyan na lang yan tapusin. Ganun po mga idol. Kaya sa kaalaman ng ating mga kababayan, huwag niyo pong i-ignore ang ating barangay. Kasi may mga lupon tayo na dapat sumasikaso sa inyong problema. Unang-una na yan, nabanggit ko na sa mga una kong video, ang first proceeding yan, sa unang paghaharap, yung tinatawag na sa barangay captain muna yan, dahil yan, yung tinatawag na ano yan, yung usapin pambarangay, barangay captain ang unang hawak ng inyong problema dahil kasi siya ang punong barangay. Sa 3 consecutive hearing at hindi niya ito naayos o hindi niya kayo napagkasundo at saka lang yan ibabato sa lupon taga-pamayapa. Kasi ang first proceeding niya, mediation. Doon sa mediation, pag hindi na kayo naayos, ibabagsak yan sa conciliation. Yan na, sa lupon na yan, lupon taga-pamayapa. Ang proseso niyan, kapag ka nasa lupon taga-pamayapa na yan, yung grupo ng lupon, bubuo yan ng pangkat tagapagkasundo. 3 tao ang binubuo ng pangkat tagapagkasundo para makumpleto yung tinatawag na barangay justice system. Just pangkat tagapagkasundo, meron diyang presiding officer na siya magpipreside ng inyong reklamo. Pagkatapos, nandiyan yung pangkat sekretary na siya naman ang gagawa ng minutes base doon sa mga napag-usapan tungkol sa iyong reklamo. Then, meron isa pa silang kasama na miyembro na yun naman ang magmumonitor at isa rin sa mga mag-a-advise o magbibigay ng suggestion sa inyong problema. Ganon din yan, sa 3 consecutive hearing, hindi kayo naayos ng lupon at saka pa lamang kayo i-issuehan ng certification to file action para doon na kayo sa mga kinaukulang hukuman. Ganyan po mga idol ang proseso ng barangay justice system. Kaya doon sa mga kabarangay natin o sa mga kababayan natin na ini-ignore ang barangay justice system at inaakala o minamaliit nila ito, hindi po. Kasi unang-una, kapag dinulog nyo ang inyong reklamo sa barangay at hindi kayo nagkasundo, darating din kayo sa kinaukulang hukuman. Dahil isi-certification to file action ang inyong kaso. Di ba? Tama? Yan ang tamang proseso. Tsaka kasi sa panahon natin ngayon, hindi ka pwedeng magreklamo ng direkta sa mga pulis maliban na kung ang talagang inireklamo ay pang-police matter. Pero ganun pa man, hihingian pa rin kayo ng referral ng barangay. Oo. Kaya nga dito, kahit nga hindi saklaw ng barangay ang inyong reklamo, ay ibabato rin kayo sa mga kinaukulan na kung saan kayo dapat magreklamo. Ang kagandahan lang yan, kapag nanggaling na ng barangay, wala nang kustos malungos yung mga pulis. Dahil matik, alam nila, dumaan na sa barangay ang inyong problema. Yan mga idol, alam nyo ba yung barangay justice system created ni ng ating, yung matandang Marcos, yung dating presidente. Oo, kasi nakapaloob yan doon sa Presidential Decree 1508. Tapos nung panahon ni Cory, inamyendahan yan yung 7160.
Oo, mas lalong pinatibay yung sistema ng barangay justice system. Kaya mga idol, huwag niyong i-ignore ang ating barangay. Kasi ano yan extension yan ng ating hukuman. Oo. Kumbaga, pinakamababang ano ng hukuman yan. Diyan muna dadaan lahat. Oo. Sabi ko nga, pag hindi talaga saklaw ng barangay justice system, ibabato rin kayo sa mga kinaukulan na kung saan kayo dapat. Oo. Kaya lang kasi, mula nung itatag ng matandang Marcos, yung presidential decree, 1508, lahat na ng klase ng reklamo kailangan dumaan sa barangay. Di ba? Tama? Ganon. At alam niyo ba, ang matandang Marcos, yung bago sa tuluyang nawala, marami siyang iniwang legacy. Oo. Na hanggang sa ngayon, ay napapakinabangan ng ating mga mamamayan. Di ba? Tama? Tulad na nga niyan, barangay justice system. O yung mga barangay tanod. Na ngayon, iba-iba na ang pangalan. May barangay police, may bantay bayan. At dito sa Makati, meron pa ng PST. Oo. Yan. Malaking bagay yung itinatag ng ating dating Pangulong Marcos bago siya nawala. Dahil napapakinabangan hanggang sa kasalukuyan. Di ba? Tama? Kaya mga idol, ito, kinukwento ko lang naman sa inyo, binabahagi ko sa inyo yung sistema ng ating tungkol sa barangay. At ang mga barangay captain, mga idol, may power yan. Oo, hindi nyo basta-basta i-ignore ang ating barangay captain na sinasabi nga nung iba, wala yan, barangay lang yan. No, hindi ko mo barangay lang, ganun-ganun lang. Diba, tama mga idol? Kaya yan, at tayo naman, nagkukwentuhan lang, sinishare ko lang sa inyo yung sistema ng trabaho namin sa Lupon Tigapamayapa, itong aming barangay. Shoutout ka pala sa ating mga kapwa Lupon dyan, saan man kayong barangay naroroon. Gayon din sa ating mga honorable barangay captain na siyang umahawak sa inyo, mga idol. Pagigihin natin ang ating trabaho sa larangan ng serbisyo publiko bilang mga kinatawan ng ating pamahalaan. Diba? Tama? Yan mga idol, shoutout pala sa ating mga kapwa vlogger dyan. Ano man ang larangan ng inyong pagbablog, sa larangan ng social media, shoutout sa inyo. Binabati ko kayo ng isang magandang hapon. O tayo naman mga vlogger, mga idol, ang hangad natin makapagbigay ng magandang informasyon sa ating mga mamamayan. Diba? Tama? Ano man ang sistema ng inyong kinukontent, mapa-horror man yan, ghost exploration, ghost hunting, at iba pa, iisa lang ang ating layunin, makapagbigay tayo ng kasiyahan sa ating mga viewer, sa ating mga follower, gayon din sa ating mga subscriber, at higit sa lahat sa ating mga mamamayan. Di ba? Tama mga idol? Kaya ito yung lingkod, si Boy, at Vlogs TV, wala rin sawa ng kabablog, bagamat puro kwentuhan nga lang ang ating ibinablog, may mapupulot kayo kahit konti sa kaalaman ng ating mga ibinablog, di ba? Tama? Tulad halimbawa, yung mga ibinablog ko tungkol sa mga kababalagan, kakapulot kayo dyan. Balikan natin yung kababalagan. Yung kababalagan kasi, hanggat ang Diablo ay narito sa lupa at kasama natin, hindi mawawala yan. At sa kanya nagmumula ang anumang uri ng kababalaghan. Dahil kung wala ang Diablo, walang katatakutan. Di ba? Tama? At siya ang inilagay ng Diyos dito sa lupa para masubok ng Diyos ang mga tao kung kanino sila papaanig. Kung sa Diablo o sa ating Panginoon Diyos. Pero sa totoo lang, kahit sinong tanungin mo, merong mga tao talaga na ayaw nila sa Diablo. Ayaw. Walang tao na may gusto sa Diablo. Di ba? Tama. Pero bakit napupunta sila at nagagawa nila yung gusto ng Diablo na hindi naman nila namamalayan? Sample. Ano ba ang gusto ng Diablo na ipalaganap na hindi namamalayan ng tao na ito ay kanilang ginagawa? Yan, di ba? Gandang tanong yan. Ito ang sagot. Halimbawa, meron kang isang bagay na gustong kunin o gustong makamtan. Sa masama't sa mabuti, kinukuha mo yung bagay na yon na
inaakala mo, mabuti ang iyong ginagawa. Oo, di ba? Maraming mga bagay na akala natin sa primero ay mabuti. Kaya nga nakalagay din sa Bible, may landas na tila matuwid na tapat ang dulo niyaon ay kapahamakan. Di ba? Tama? May mga tao talaga na kung mag-isip, akala nila tama yung kanilang ginagawa. At totoong ginagawa naman nila. Kaya sa kalangan nila, tama yun. Pero hindi nila alam, natutuwa ang Diablo sa kanilang mga ginagawa. Yan. Pero ayaw ng tao yun. Kaya nga meron kante, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Ganon. Meron pa nga kanta, banal na aso. Sa kantong, kabayo. Yun eh. Ngayon, balik tayo sa mga idol nating Ghost Explorer. Di ba? Nga, yung mga idol natin mga Ghost Explorer, ang kanila naman linya tungkol sa mga nakakatakot na lugar, yung mga haunted, kagaya ng haunted daw. Mga haunted na lugar, mga abandonado. Kagaya ng mga napapanood natin sa ating mga kapwa-vlogger, yung Cresta del Mar, na Epifanio, Villa Epifanio, mga nakakatakot na lugar yan, at iba pa. Diba? Pero, pag pinapanood natin yan, kahit na yung iba dyan, alam natin, scripted lang, napapabilib din tayo. Kaya lang, yung mga ganyan sistema, doon sa idol nating si Bungo, hindi obra. Hindi niya pinalalagpas yan dahil kasi yung idol natin si Bungo, ang linya niyan talagang debunker yan eh. Dinidebunk niya yung mga palabas ng ating kapwa, mga ghost exploration at saka mga ghost hunter. Di ba? Tama. Kasi nga naman, wala siyang pakialam kung scripted yan, basta meron kang pasubali na yan, scripted lang for entertainment only. Huwag mong patotohanan na yan, ginagawa mo ay totoo. Kasi kung scripted yan, at lalo't maganda naman ang pagkaka-script, parang makatotohanan din, magandang panoorin, di ba? Totoo niyan kahit na scripted, nanonood din tayo, yung mga horror movie, di ba? Script lang yan, hindi yan totoo. Magagaling lang yung mga director, magagaling din yung mga gumaganap. Pero nakakatakot, di ba? Alam natin, script lang yun. Pero yung mga idol natin na actor na nagla-live o nag-explore sa mga nakakatakot na lugar, talagang kung papanoorin mo sila, medyo kakabahan ka rin, lalo yung may mga background sila na nakakatakot. Kaya lang, dinidebunk yan ng ating idol na si Bungo, dahil nga kasi, ang gusto niya mangyari, ipaliwanag sa tao, ipaalam sa tao na yung kanilang kinukontent o yung kanilang pinapalabas ay for entertainment only. Kasi may mga naman, dati masisisi si Idol Bungo dahil meron tayong mga idol dyan na ghost explorer, ghost hunter na pinatotohanan yung mga kanilang ginagawa. Sinasabing totoo. Pero kasi wala naman tayong pakialam kung totoo o hindi yun. Basta ang importante lang, may pasubali. Di ba? Kasi kahit hindi totoo, pagka medyo maganda ang pagkakatirada, walang mga follower o walang mga viewer na hindi mapapabili ba't hindi hahanga. Di ba? Susuporta. Dahil kasi maganda eh. Kaya nga lang, kasi ang idol natin si Bungo, ayaw niya ng ganun. Na parang sa tingin niya, niloloko ang mga tao sa kanilang ginagawa. Shoutout sa iyo Idol Bungo. Bungo TV. Shoutout sa iyo. Ayan, kanya naman, may katuwiran din siya na kung ayaw mong madibang o reakan yung pinapalabas mo, yung content mo, ay private mo. Once na nakapublic nga naman yan, kahit sino pwedeng mag-react. Ako rin, sa totoo lang, idol, yung mga napapanood ko na hindi magandang sistema na parang puro kalokohan na nga, kaya ko rin reactan yun. Kaya lang, hindi ko din niya yung mag-react ng kung ano-ano. Basta ako, pinapanood ko sila, wala akong pakialam, scripted yan o ano yan. Basta pinapanood ko sila, dahil kapwa ko sila mga vlogger, di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Kaya lang, siyempre, may mga idol tayo na talagang skeptic yung talagang maselang sila sa mga kinikreate ng ating mga kapwa vlogger. Di ba? Yan. Kaya nga ako mga idol wala kayong maano sa akin, hindi puro kwento lang Sabi nga, kwentong kutsero lang naman yan
Wala namang alam yun, kundi magkwento eh. Totoo yun. Hanggang kwento lang ako mga idol. Kasi unang-una, hindi naman ako sikat na vlogger o ano pa man eh. Kaya lang kasi, hilig ko to eh. At sa totoo niyan, hindi naman ako nakamonetize pa. Pero nagbablog ako. Wala akong pakialam kung mamonetize ako o hindi. Basta ako, hilig ko to. Oo. Unang-una, nasalarangan ako ng serbisyo publiko. Nabanggit ko na kanina sa unang bukso ng ating programa, di ba? Tinalakay natin yung tungkol sa lupong tagapamayapa, barangay justice system. O, tapos, marami tayong pwedeng talakayin, yung mga kasaysayan ng mga nakaraan. O yung mga kapwa natin vlogger na ano. Shoutout nga rin pala dyan, yung ating idol na si Commander Bantugan. Shoutout sa iyo, idol. At yung iba pa natin mga matitindi mga yung tinatawag na antingan dyan. O, di ba? Yan eh, meron tayong mga idol talaga na talagang may mga sinasabi sa kanilang sarili. O, may mga taglay. Yun ang mga matitindi. Tulad ng ating idol, si Idol Commander Bantugan, at yung iba pa dyan, na mga may kinalaman, may kakayahan sa mga iba't ibang uri ng kababalagan. O, yun. Kaya tayo, nagkukwento lang, kwento-kwento lang yung atin, pero kahit paano, mga idol, siguro naman, may mapupulot kayong sistema sa ating mga kwentuhan. Kakaroon kayo ng mga idea, lalo sa mga katatakutan. Kaya binanggit ko na nga minsan yung mga lugar na sinasabi nilang may mga namamahay o namumugad, na kung ano-ano mga espiritu. Totoo yan, kasi sabi nga na wala pa tayo, andyan na sila, nauna pa yun sila sa atin, hindi ka pa tao, andyan na yan. So, di ba? Kaya hindi may iwasan, hindi mo makakasalamuha yung mga yan. So, kasi nga, hanggat ang mundo'y bilog at nandyan na yan. Unang-una, may mga portal na pinagdadaanan galing sa kanilang mundo. Kaya lang, ang mabigat lang kasi sa mga yan, lalo yung mga elemento na yan, pag nanggaling sila sa kanilang mundo at napadpad dito, tapos mamamahay dito, sila pa ang mamimirwisyo. Oo, di ba? Pag biglang tingin, akala mo, tayo nakakapirwisyo sa kanila, pero sa totoo lang, sila ang nakakapirwisyo dito sa mundo natin dahil sila ang dumadayo rito eh. Tayo hindi naman dumadayo sa mundo nila eh. Kung ang totoo yan, yung may mga kababayan tayo na pagkakusunodaan nila, dinadala nila sa kanilang mundo. O, ganun. Meron din namang naliligaw. Yung nga, pagka nakwento ko na minsan yan, kapag ka nahigop ka ng portal, dapat siyempre may lumabas dyan o may pumasok, at nahigop ka niyan, ngayon na, mapapadpad ka sa kanilang lugar. Kaya ngayon yung mga nagkukwento tungkol sa mga biringan-biringan, kagaya ng isang napanood ko, rider, nakarating ng biringan, o mangingista, at kung ano-ano pa. Yun, marahil yun, hindi sinasadyang makarating yun doon. Baka nahigop nga ng portal yun eh. Oo, ang Lost City raw, yung Magical City. Pero kung totoo man o hindi yung biringan yan, walang makapagsabi kung nasaan yan. At maraming gustong makarating dyan. Pero hindi nila matuntun. O, di ba, tama? Yan naman, tayo naman hindi ko kwentuhan lang. Sabi nga, puro kwento lang naman eh. Totoo yun. Kwento lang tayo ng kwento. Kasi yun lang ang ating kaya eh. Unang-una, hindi naman tayo talaga mga veteran vlogger na kagaya ng iba natin napapanood dyan na magaganda mga content. Di ba? Unang-una, wala rin tayong equipment. Oh. Hindi rin ako makapagkwento na may kasama mga film clip na pinapakita. Kasi hindi rin ako marunong nun. Ang akin lang, ganito, kwento lang. O, parang nag-a-announce lang, ganun. Parang broadcaster lang, dating natin, di ba? Pero kahit pa paano naman, may mapupulot din naman kayo sa mga kinukwento ko, di ba? Yan mga kinukwento ko minsan, yung mga karanasan ko rin, at karanasan ng iba natin mga kapwa content creator, o, ganun. O, ganun ha, sana kahit pa paano, doon sa sinalaysay ko tungkol sa barangay justice system, meron kayo napulot kahit konti. Tandaan nyo, ito, babalikan natin yon. Sa barangay justice system, kapag hindi kayo nagkasundo, i-issuean kayo ng certification to file action. Oo. Pero yung certification to file action, malimit ko lang sabihin, huwag niyong patutulugin sa inyong bahay. I-post nyo. Oo, i-post mo yung reklamo mo para malaman mo kung ano magiging sistema. Para naman, wag masabi na ang barangay walang ginagawa. So yan, may ginagawa ang barangay kapag nagreklamo ka. Yung nga lang mga kababayan natin minsan, ang walang ginagawa base sa kanilang
reklamo. Tulad nun, marami na nangyari yan. Nag-issue kami ng certification to file action. Natulog lang sa bahay. Nabalitaan na lang namin, sila nagkasundo out of the barangay. Di ba? Which is mali. Kasi nag-umpisa kayo sa barangay, natapos kayo, wala sa barangay. Di ba? Ganon. Ngayon, kung inakala mo na ikaw complainant at hindi mo kayang isampay yung reklamo, although meron na siya certification to file action, kausapin mo yung respondent mo. Balak mo ba talaga makipagkasundo? Sige, balik tayo sa barangay, ayusin natin to. Magkakaroon kayo ng formal na kasunduan. Kasi yung terms and conditions sa kasunduan, doon nakasalalay ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Di ba? Tama? Ganun lang kasimple mga idol. Tapos yung kasi may lapses yan eh. Yung sistema ng reklamo, 60 days. Hanggang 60 days lang yan. After 60 days, at lumagpas na ng 60 days yan, maglalaps yan, wala nang saysay. May nangyari na nga yan eh. Idol ko pa naman eh. Nagreklamo siya. Ako pa ang gumawa ng blatter. Ako pa gumawa ng noon. Nalibang siya. Nawala sa niya na may pinapile siyang reklamo. Bago niya naisampa sa gusto niyang isampa na ituloy na niya, kumuha na siya ng abogado, nung ma-revisa ng abogado yung kanyang reklamo, lagpas na ron sa 60 days, naglaps na. So, nawala ng saysay. Ganun. Kaya pag kami reklamo ka at tuloy mo. Ngayon, kung di mo kayang ituloy, kausapin mo yung respondent, pakipagkasundo ka rin sa kanya. Yayain mo na siya. Hindi naman mga respondent naman, kung himukin mo yung complainant ko na magkasundo kayo. Kasi ang trabaho namin bilang lupon taga-pamayapa, magkasunduin ang bawat isa sa inyo. Ganun din naman yung barangay captain. Ang layunin niyan, pagkasunduin. Kaya nga, pangkat, taga-pagkasundo. Di ba? Tama? Ganun lang kasimple mga idol. Kaya sabi ko nga, huwag niyong i-ignore ang ating barangay. Kasi yan ang pangunahing unang proseso yan sa pagdulog ng reklamo. Mabigat man o mababa ang inyong reklamo, dadaan yan sa barangay. Kasi yung barangay consistent, di ba? Ganun lang kasimple yung mga idol. Kaya kung may mga reklamo kayo, sabihin nyo sa barangay. Tapos yung barangay na ang bahala niyan kung saan kayo dapat idulog, kung saan kayo dapat ilapit. Ganun lang kasimple yan. Para importante, dumaan ka sa tamang proseso. Bueno mga idol yan. Kukwentuhan lang naman tayo. Ganun lang yan kasimple. Papuntahan naman natin yung iba nating paksa na may kaugnayan naman ito sa negosyo. Yung nagtatanong sa akin yung mga nakaraan tungkol sa sistema ng aming negosyo, nabanggit ko na rin ito, pag ikaw nakapasok dito, mahalin tulad ka nga sa isang magsasaka na magtatanim ka muna. Tatanim ka. Hindi po pwede yung matik aani ka. Diba, isang magsasaka bago umani, katakot-takot na hirap muna sa pagtatanim. Ganon. Pero pagdating naman ng panahon ng tag-alani na, ando na ang sarap nun. Diba, tama mga idol? Ganyan lang kasimple yung negosyo namin. Saka dito sa amin, maraming benepisyo. Sa online business, marami. Ang unang magiging benepisyo, yung produkto. Kapalit nung ininvest mo. Tapos magkakaroon ka ng insurance dito. Magkakaroon ka ng online account, magkakaroon ka ng website account. Di ba? Ganda nun. Tapos dito, kapag halimbawa, tatrabahuin mo to, hindi naman mahirap eh. Mahirap lang yung pag talagang iisipin mo. Pero kung gagawin mo, at talagang tatrabahuin mo, hindi na kasi 4 katao lang eh. 4 lang ang hinihingi ng company na dapat mong maipasok. Para mag-umpisa ka na magtanim nun. Kasi ang pananim, nag-umpisa lang sa 4. Tapos yung 4 na yun naman, kapag naging desidido yung katulad mo, magtatanim din yun eh. Hanggang sa dumami kayo eh. 4 times 4, di ba? 16. Hanggang sa lumawak kayo na lumawak, lumaki na lumaki, lumago, ang inyong yung tinatawag na network, digital marketing. Maganda rin. Ako nga sa totoo lang pasamantala, kasalukuyan pa ako nagtatanim. At yung sakahin ko nga, wala pa yata sa 1/4 yung natataniman ko. Ganun lang naman ang sabi nga ng mga mentor, at saka ng mga upline, kahit dahan-dahan lang ang pagtatanim, basta tuloy-tuloy. Huwag ka lang titigil. Kasi dito mga idol, kapag hindi ka tumigil, abutin ka ba ng ilang taon, ilang buwan,
Basta hindi ka tumitigil. Entitled ka sa company. Maliban na, pag tumigil ka, lahat ng benepisyo ng kumpanya, mawawala sa'yo. Oo. Kaya, pag ikaw nakapasok dito, doon sa nagtatanong sa akin, subukan mo. Hindi mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan. Di ba? Kaya nga, yun, yung mga nagtatanong sa akin gano'n, yan ang sagot ko. Tapos, kapag nandito ka na, hindi ka naman nag-iisa eh. Sama-sama tayo, tulong-tulong. Kasi ang sistema pati nito, duplication. Pagka naging miyembro kita, magiging duplicate kita. Yung magiging miyembro mo, magiging duplicate mo. Ganun. Diba, napakaganda? Yan sana itong kwentuhan natin, halo-halo system, may mga napupulot din kayo sa sistema. Sabi nga ng iba, ay mahirap yan, parang ang alam namin, pyramiding yan eh. Wala namang negosyo na hindi nagmula sa pyramiding eh. Bakit? Yung mga traditional ba? Sa tingin mo, hindi yan pyramiding? Pyramiding din. Bakit? Ano mo ba't ko nasabing pyramiding? Mula sa may-ari. Meron niyang tinatawag na itong CEO. Meron niyang HR. Meron niyang manager. Meron niyang supervisor. Then, papunta na sa mga tao. May mga ano yan. Pyramid lahat ng klase ng negosyo kahit na traditional. Ang kagandahan lang ng traditional, mas madaling kumita sa traditional kaysa sa dito sa tinatawag na online digital marketing. Kasi yung traditional, automatic yun eh. Tindahan, isa yan sa mga traditional eh. May tindahan ka. Pag nagbukas ka ng tindahan, matik yan. Pag may lumapit na customer, bibili yan. Diba? Hindi ka kahit mga gantong online digital, automatic ito eh. Magtatanim ka nga muna eh, ng iyong mga, bago ka aani eh. Yan ang kaibahan lang. Pero, kapag gusto mo talagang kumita at siyempre, sasakripisyuhin mo ang mga sistema. Para, sabi nga nung mentor ang unang makakalaban dyan kapag nakapasok ka dito, ang iyong sarili, hindi kung sino. Bakit? Kasi pag nainip ka, matagal kang kumita. Ano mangyayari? Hanggang sa bibitaw ka, di ba? Sino kalaban mo? Sarili mo, di ba? Hindi kung sino. Pero kung matyaga ka, dito kasi, tyagaan to eh. Kaya nga hinalin tulad sa isang magsasaka eh. Di ba, ang mga magsasaka matyaga, ang tagal ng sakripisyo nila bago sila umani. Di ba? Ganun. Oo naman yun eh. Kasi dito, lalo pag naki-15 account ka, 15 sakahin yan. Kung ikukumpara mo sa totoong magsasaka, 15 kahon ng sakahin. Yung 15 account, 15 store. Pagka napuno mo na ng tao, yung 15 store mo na yan, napuno mo na ng aling sakahin mo, yan, dyan ang malalaking ani. Di ba? Pero for the meantime, na nagtatanim ka pa lang, kahit paano, aani ka naman. Paunti-unti. Kasi bawat pananim mo, may aanihin ka. Hindi kagaya nung na full pledge ko, yung buong sakahin mo, andun ang malaking pag-aani. Kumbaga sa isang magsasaka, nataniman mo lahat yung sakahin mo, pag umani ka, di ba, lahat yun aanihin mo. Ganun. Okay na mga idol Sana tatlong bahagi na ang ating pinagkwentuhan. Sana kahit pa paano may mga napulot kayo. Puntahan naman natin yung mga idol natin dyan na nasa larangan naman ng mga pagmamaneho. Kagaya nung napanood natin kay Colonel Busita. May mga enforcer nga naman na wala sa ayos, di ba? Kahit na hindi dapat hulihin, kapag nakusundahan ka ng isang enforcer, hahanapan ka, bubutasan ka para magkaroon ka ng problema doon sa minamaneho mo. Halimbawa, kusundahan ka ng enforcer, pag nasilipan ka ng traffic violation, di ba? Ganon. Kaya si Colonel Busita naman, sabi nga niya, hindi ko kinakampihan ang sinuman kung wala sila sa katuwiran at wala sila sa lugar. Hindi ko rin kinakampihan yung mga traffic enforcer at iba pa natin mga nasa traffic bureau at iba pa mga nasa land transportation kung wala rin sila sa lugar. Kumbaga si Colonel Busita kasi siya, balance siya eh. Wala siyang pinapanigan. Inaalam niya ang buong pangyayari bago niya ito nire-remedyohan.
Kaya, yung mga idol natin dyan na nagkakaroon ng problema sa ating mga enforcer, traffic enforcer o kanino pa man, eh huwag kayo magkatibiling lumapit sa kanya. Basta nasa tama ka lang, ay malalaman mo ang kasagutan doon sa reklamo mo. Pero sinasabi naman niya, pag mali ka, siya pa mismo magpapakulong sa'yo. O, ganun siya ka, ano. Okay na ha, salamat na marami. Kung muli, inyong lingkod, si Boyet, kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod. At kung may mga katanungan kayo sa iba't ibang uri ng ating tinalakay, mamili na kayo kung alin ang pukulan nyo ng tanong sa mga tinalakay natin para naman matalakay din natin sa mga susunod ng video. O, paano ha? Salamat na marami. Hindi ako iniwan sa mga programa natin ito. Shoutout po muli sa inyong lahat at binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Hanggang sa muli. Paalam!